po sa bawat isa. Huwagin ng Panginoon sa muling pagkakataon na pinagkaloob niya sa atin upang tayo ay pag-aral ng kanyang mga salita. Tayo po ay sa ating panumula, tayo po muna ay umpisang umawit sa Panginoon. I have hidden your word in my heart. Napakasimpleng kanta. Actually, itong awit din natin ay awit ng mga bata. Pang batang awit, pero kahit ang mga pambatang awit ay saktong-sakto din sa mga your word in my heart. I have hidden your word in my heart. I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you, Lord. I have hidden your word in my heart, in my heart. I have hidden your word in my heart, that I might against you, Lord. I have hidden your word in my heart. I have hidden your word in my I have hidden your heart, that I might not sin again. Hidden your word in my heart. Sulit pagkakataon ko. I have hidden your word in my sa araw na pinagkaloob po sa amin kataon kapag-aral ng inyong salita, mapagpala, mamaito ulit po ako na inyong gagamitin upang siya naman, Panginoon, sa tulong ng banal na Espiritu, kami ay makatanggap ng pagpapala mula sa inyong mga salita. Salamat po sa inyo, O Diyos. Nagkakatiwala po namin sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Gandang sa Panginoon. Ngayon sa FC Bacoor, sa pangunguna po ng Pastor Limuel. Kahapon ay nakabisita po kami sa Alfonso, Cavite. Tayo sa isa pa nating pastor, kaibigang pastor. Ngayon ay punta po tayo sa aklat ng Genesis. Chapter 30. Genesis chapter 37. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol sa integrity. Ano po ba ang integrity? Ang integrity, ang ibig sabihin po nun ay striktong pagsunod sa mga alituntunin, sa mga batas o sa mga moral codes na kanyang sinusunod. So kung tayo ay merong integrity bilang mga anak ng Diyos, sa mga Kristiyano, tayo ay
striktong sumusunod sa mga salita ng Panginoon, sa mga utos ng Panginoon na ipinagkaloob po sa atin. No? Na kahit ikaw ay nape-pressure na gumawa ng kasalanan, no? Dahil ikaw ay merong integrity, integridad, hindi ka mag-give in dito. Hindi ka basta-basta papadaya sa bagay na ito. Naintindihan po ba? Yun po ang pagkakaroon ng integrity. Ano man ang mangyari, how sure na ikaw ay mag-give in sa tukso ng kaaway o mas sumunod sa takbo ng mundo, hindi ka basta-basta papatalo. No? Dahil ikaw ay striktong sumusunod sa batas ng Panginoon, sa utos ng Panginoon, o mismong sumusunod sa ating Panginoon. Saglit lang po, medyo nagkaroon na po ng technical. Wait lang po. Ayan. Salamat po sa Panginoon. Nag-church na po ulit. Yun po ang pagkakaroon ng integridad. Ngayon, sa chapter 37 ng Genesis, babalikan po natin yung buhay ni Jose. Alam ko ang iba sa atin dito ay alam na ang kwentong ito, no? Ang isang karakter sa Biblia na si Jose, o sa English ni Jacob, no? Isa siya sa mga anak ni Jacob, no? At siya yung pinaka minamahal. Pero ating pong babaybayin yung kanyang buhay ng onte, no? At bibilisan at titingnan natin ang mga punto ng ating pag-aaralan sa kanyang buhay sa tulong ng Panginoon. Chapter 37, verse 2. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Jacob. Nang 19 na taong gulang si Jose, nagbabantay siya ng mga hayop kasama ng kanyang mga kapatid na mga anak ni Bilha at ni Zilpa, na mga asawa ng kanya. Sa kanyang ama ang masasamang ginagawa ng kanyang mga kapatid. Mas mahal ni Jacob si Jose kaysa sa iba niyang mga anak dahil matanda na siya. Matanda na siya nang isinilang si Jose. Kaya itinahi niya si Jose ng maganda at mahabang damit. Pero nang pansin ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanyang ama kaysa sa kanila, nagalit si Jose at sinabihan ito ng masasakit na salita. So ito yung kalagayan ni Jose nung siya ay nabubuhay. Isa siya sa mga anak ni Jacob at galit sa kanya yung kanyang mga kapatid. Bakit? Una, favorite siya ni Jacob, no? Ni Israel nung panahon na ito. Siya yung favorite ni Jacob kasi sinilang siya nung matanda na siya. Sinilang siya nung matanda na si Jacob. Pangalawa, ginawan siya ng coat, no? Sa ibang term, Technicolor dream coat. Magandang coat, magandang balabal ang itinahi, mahabang damit, no? Ang ipinagkaloob kay Jose. Isa pa, sumbongero siya, no? Kapag may masamang ginagawa yung kanyang mga kapatid, sinusumbong sa kanyang ama. Kaya nga naman galit na galit yung kanyang mga kapatid. Sa mga moving forward, nagkaroon ng panaginip si Jose. Unang panaginip, no? Hindi natin ganong babaybayin kasi mag-overtime na naman tayo. Unang panaginip, bottom line, luluhod o yuyukod yung kanyang mga kapatid sa kanya. Pangalawa, nagalit yung mga kapatid. Siyempre, sinabi ni Jose, honest naman siya, sinabi niya, kinuwento niya, nagkaroon siya ng panaginip. Hindi naman niya in-interpret, pero in-interpret ng mga kapatid niya. Ngayon, nagalit yung mga kapatid. O, teka lang, bakit kami yuyukod sa'yo? Hindi ka naman mas nakakatanda sa amin, Pangalawa, nanaginip ulit si Jose. Bottom line ng pangalawang panaginip niya, pati yung kanyang mga magulang ay yuyukod sa kanya. Nagalit din si Jacob, no? At
Dahil sa kanyang sinabing panaginip. Sabi niya, teka lang, ba't kami mga magulang niyo, yuyukod din sa'yo? Nagalit itong mga magulang niya sa kanya, pero ito ay tinabilang ni Jacob sa kanyang puso. Sa mga susunod, verse 18, 37 verse 18. Malayo pa si Jose at ay nakita na siya ng mga kapatid niya bago pa siya makarating. Binalak na nila na patayin siya. Sinabi nila, paparating na ang mapanaginipin. Hali kayo, patayin natin siya. At ihulog sa isang balon, sa mga balon dito. Sabihin na lang natin na pinatay siya ng mababingis na hayop. Tingnan nga natin kung magkakatotoo ang mga panaginip niya. Verse 21. Nang marinig ni Ruben ang balak nila, pinagsikapan niyang iligtas si Jose. Sinabi niya, huwag na lang natin siyang patayin. Ihulog niyo na lang siya rito sa balon, sa ilang, pero huwag niyo siyang papatayin. Sinabi yun ni Ruben dahil plano na niyang iligtas si Jose at ibalik sa kanilang ama. Pagdating ni Jose, hinubad nila ang mahaba at magandang damit nito at inuhulog sa balon na walang tubig. Habang kumakain sila, may tanong silang mga ngalakal na Ishmaelitang nanggaling sa Gilead, ang mga pabangong dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, ano bang makakuha natin kung papatayin natin ang kapatid natin at ililihim ang kamatayan niya? Ang mabuti pa siguro ay pagbili natin siya sa mga Ishmaelitang iyan, huwag natin siyang patayin dahil kapatid natin siya. Pumayag ang mga kapatid ni Judah at sa sinabi niya. Ngayon, ito na nga, nagplano silang patayin si Jose dahil sa sobrang inggit, no? At galit nila sa kanilang kapatid. Dapat daw ay papabayaan na lang siya sa balon o hinayaan na lang siyang mamatay doon, pero naisip na to ni Judah, no, na teka lang, wala naman tayong papapala dito kung hayaan natin siya mamatay diyan. Pagbenta na lang natin siya, no? At yun ang ginawa, pinagbenta papunta sa Ehipto. At nung nakarating si Jose sa Ehipto, ito na ang kanyang naging kalagayan. Sa chapter 39. Nang dinala na si Jose sa mga Ishmaelita sa Ehipto, binili siya ni Potiphar na isa sa mga opisyal ng Paraon. Si Potiphar ay kapitan ng mga gwardiya sa palasyo. Ginagabayan ng Panginoon si Jose, kaya naging matagumpay siya. Doon siya nakatira sa bahay ng kanyang sa bahay ng amo niyang si Ehipsyo na si Potiphar, at pinagpala sa lahat ng ginagawa niya. Kaya't panatag ang kalooban niya kay Jose. Ginawa niya ito na sarili niyang alipin at tagapamahala ng kanyang sambahayan at ng lahat ng kanyang ari-arian. Mula ng panahong si Jose ang namamahala, binasbasan ng Panginoon ng sambahayan ni Potiphar na Ehipsyo at ang lahat ng ari-arian niya sa kanyang bahay at bukirin. Ginawa ito ng Panginoon dahil kay Jose. Pinagkatiwala ni Potiphar ang lahat kay Jose at wala na siyang ibang inintindi maliban na lang sa pagpili ng kakainin niya. Gwapo si Jose at matipuno ang katawan. Ngayon, nung napadpad si Jose sa Ehipto, naging alipin siya. From the son of Jacob, going to being a slave. Slave ng isang general sa Ehipto. Slave ni Potiphar. At nung naging alipin siya, marahil isipin natin na, kawawa naman, alipin na siya. Ang ganda-ganda ng kalagayan niya dahil lamang sa mga kapatid niya, tingkit ng mga kapatid niya, bigla siyang naging ganon. Pero ano nangyari? Nung siya naging alipin, sinasamahan pa rin siya ng Panginoon. At dahil siya ay sinasamahan ng Panginoon, pinagpala ang buong sambahayan ni Potiphar. Lahat ng ginagawa ni Jose ay nagbubunga. Hindi lang. Ano pa nangyari? Dahil sa kay Jose, binasbasan ng Panginoon, pinagpapala yung buong sambahayan ni Potiphar. At pinagkatiwala at nakita ito ni Potiphar. Hindi ito yung wala po kayo ng Panginoon dahil sa akin. Hindi. Si Potiphar mismo ang nakakakita na itong batang to, sinasamahan to ng Panginoon. Kaya pinagkatiwala niya yung lahat ng kanyang ari-arian, no, ang kanyang sambahayan kay Jose. To the point na ang iniintindi na lang ni Potiphar, nakakatawa nga to
Iniintindi na lang ni Potiphar yung kanyang kakainin. What a life. No? Na matinding problema. No? Kung ano na lang yung kakainin mo sa araw-araw. Ganon katindi yung pagtitiwala ni Potiphar kay Jose. No? Bukod sa sinasamahan siya ng Panginoon, no? Siya ay gwapo at matipuno. Kaya nga naman, sa mga susunod na verse, no? Hindi nagtagal, verse 7, nagkagusto sa kanya ang asawa ng kanyang amo, inakit siya ni Jose para sumiping sa kanya. Ito na at tingnan natin yung sasabihin ni Joseph sa verse 8. Pero tumanggi si Jose, sinabi niya sa babae, "Pakinggan niyo po ako. Ipinagkatiwala po sa akin ng amo ko ang lahat ng kanyang ari-arian, kaya hindi na po siya nag-aalala sa mga gamit dito sa kanyang sambahayan. Wala na pong higit sa akin sa sambahayang ito. Ipinagkatiwala niya sa akin ang lahat maliban lang sa iyo, dahil asawa niya kayo. Kaya hindi ko po magagawang pagtaksila ng amo ko at magkasala sa Diyos. Kahit araw-araw ang pag-aakit ng babae kay Jose na sumiping sa kanya, hindi pa rin siya pumayag." Ito na yung dahilan, mga kapatid. This is the point. Minsan naisip ko, bakit si Jose? Bakit si Jose ang pinili ng Panginoon para maranasan ang mga bagay na ito? Bakit siya? Bakit hindi na lang si Judah? Siya naman yung sa kanya naman magmumula yung lahi ng mga hari. Medyo royalty ang blood nitong itong lalaking ito. Bakit hindi yung panganay, kanyang kapatid? No? At iniisip ko, bakit? No? Bakit si Jose? No? Dahil lamang ba sa mga panaginip niya? Lahat naman pwede magkaroon ng panaginip Bakit siya? Ito yung dahilan bakit siya ang pinili ng Panginoon. Because he has integrity. Simula pa nung chapter 37, nakita natin na may integridad itong batang ito. Bakit? Kapag may maling ginagawa yung kanyang mga kapatid, sin. He doesn't tolerate wrongdoing. Isinusumbong niya ito sa dapat na makaalam ng kalokohan na ginagawa ng kanyang mga kapatid. He has integrity. He does not tolerate sin. Pangalawa, stricto siyang sumusunod sa kanyang amo, sa kinapagawa sa kanya. Pangatlo, stricto din siyang sumusunod sa gusto ng Panginoon. Ayaw niyang ma-offend ang Diyos. Ano yung sabi niya doon? Sa verse 9, "Hindi ko po magagawang pagtaksila ng amo ko at magkasala sa Diyos." The reason bakit pinili ng Panginoon si Jose para siya makaranas sa mga susunod pang mababasa natin kasi meron siyang integrity. Number 1, when we have integrity, pagpapalain ng Panginoon yung lahat ng gagawin natin. Magbubunga yung lahat ng ginagawa natin. Hindi lang natin matatapos ang ating tungkulin. Magkakaroon ito ng bunga. Nung si Jose, yung nasa bahay ni Potiphar, dahil siya ay may integridad at pagsunod sa Panginoon, pinagpala ng Panginoon yung lugar ni Potiphar. When we have integrity, pagpapalain ng Panginoon ng iyong mga ginagawa. Pagpapalain ng Panginoon ng iyong mga kinikilos, magbubunga ito. Pangalawa, when we have integrity, kahit saan tayo nagpupunta, kahit saan man tayo madako, pagpapalain ng Panginoon ang ating lugar na kinatatayuan. Nung si Jose, ang taong may integridad ay nasa bahay ni Potiphar, pinagpala ng Panginoon yung lugar ni Potiphar. Actually nga, wala namang anong sense nun, Panginoon, makasalanan to, ihip siya to Pero dahil naroroon ng isang tao na sinasamahan ng Panginoon, pinagpala din ng Panginoon yung lugar na kanyang kinatatayuan, yung amo na kanyang pinagsisilbihan, dahil may integridad si Jose. Dalawa na po yun. When you have integrity, una, sasamahan ka pa ng Panginoon. Pangalawa, pagpapalain ng Panginoon ng lugar na iyong kinatatayuan. Gusto ko pa sana magdetalye, kaso nga lang ayaw ko masyadong mag-overtime. Tuloy na po tayo. Pangatlo, kahit araw-araw, when you have integrity, kahit araw-araw kang i-pressure na magkasala, hindi ka bibigay. Si Jose, siguro naman itong asawa ni Potiphar ay maganda. Ito si Jose, araw-araw na pong
araw-araw na po siyang tinutokso pero hindi pa rin siya bumibigay because he has integrity. Ano nangyari? Sa mga susunod, di na natin babasahin. Nung minsang tinukso siya ulit ng asawa ni Potiphar, nagkaroon siya ngayon ng ebidensya. No? Inakusa ng mali. Ito nangyari, nagalit si Potiphar, nalaman, no? Nagalit si Potiphar, pinakulong si Joseph. Attempted rape. No? Pero, hindi iyon ang tunay na nangyari. Ano nangyari? Mga susunod, pinakulong siya ni Potiphar. Ngayon, verse 20. Kaya ipinadakip niya, chapter 39, verse 20. Kaya pinadakip niya si Jose at pinasok sa bilangguan ng hari. Pero kahit nasa bilangguan si Jose, pakinggan niyo po ito, verse 21. Ginagabayan pa rin siya ng Panginoon. At dahil sa kabutihan ng Panginoon, panatag ang loob ng tagapamahala ng bilangguan. Verse 22, kaya pinagkatiwala niya kay Jose ang pamamahala sa lahat ng bilanggo at ang lahat ng gawain sa bilangguan. Hindi nag-aalala ang tagapamahala ng bilangguan sa mga bagay na pinagkatiwala niya kay Jose dahil ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpapala sa lahat ng ginagawa niya. Kahit nasa kulungan si Jose at siya ay na-labelan as criminal, no? Dahil nasa kulungan na siya, tinuring na siyang criminal. Kahit siya ay nasa ganung kalagayan, kita pa rin ng tagapamahala na itong batang to, sinasamahan to ng Panginoon na pinagkatiwala. Kung ano yung ginagawa niya nung siya ay alipin, at ngayong criminal na siya, ganun pa rin yung kanyang ginagawa. Pinagkatiwala pa rin sa kanya kahit siya ay criminal. Gano'ng katindi ito. Nasa loob siya ng kulungan, he is labeled as a criminal. Pero yung tungkulin niya ay kaparehas ng tungkulin ng tagapamahala. Sumunod na punto, pang-apat na ata to. When you have integrity, no, kahit ano ang iyong posisyon, sasamahan ka pa din ng Panginoon. Mga kapatid, wag nating isipin na dahil ang mga pastor ang nakataas, na may mataas na posisyon, no, at iba pang mga nakataas na posisyon sa administrasyon ng bawat church, sila lang yung sinasamahan ng Panginoon. Hindi, mga kapatid. Huwag natin isipin na, sila pastor lang yung sinasamahan ng Panginoon, sila lang yung tugunan ng panalangin, no? Although merong talagang pagpapala kapag nanalangin ang mga tagapanguna, pero mga kapatid, ang pagsama ng Panginoon na hindi nakabase sa posisyon. Ang pagsama ng Panginoon na hindi nakabase sa kung ano yung katatayuan mo sa buhay. When you have integrity, kahit tinuturing ka na pinakamababa sa lahat, kriminal, sasamahan ka pa din ng Panginoon. Ngayon, hindi ko sinasabi na pag ikaw ay gumawa ng mali at naging kriminal, sasamahan ka naman ng Panginoon. Nung pagkakataon lang na ito, ay pinaratangan ng mali si Jose. Pero pinatunayan ng Panginoon na siya ay hindi kriminal dahil siya ay patuloy na sinasamahan ng Panginoon. When you have integrity, kahit ikaw ay nasa pinakamababang posisyon ng buhay, ikaw ay sasamahan pa rin ng Panginoon. Ang pagsama ng Panginoon sa mga taong may integridad ay hindi nakabase sa posisyon. Amen po ba? Si Jose, from a son of Jacob, being a servant and a slave, tapos naging kriminal. Excuse me po. Kahit siya ay pinagkamalang pinaratangan ng mali, sinasamahan pa rin siya ng Panginoon. Dahil meron siyang integridad. Ano nangyari? Sa mga susunod, alam natin yung mga susunod tagpo na ito, may biglang dalawang pumasok na alipin ng paraon, isang baker, isang wine bearer. May panaginip itong dalawang ito. At ininterpret din ni Jose. Ano nangyari? Ang pinaka-bottom line, panaginip ng baker, mamamatay siya. Panaginip ng wine bearer, babalik siya sa paglilingkod sa Pharaoh. No? At nangyari nga ang mga panaginip. Sabi ni Jose doon sa wine bearer, teka lang. After pag nandoon ka na sa paglilingkod mo, alalahanin mo ako, sabihin mo yung kalagayan ko, hindi naman ako talaga kriminal. No? At yun na nga yung nangyari. Kaso, after 2 years pa, kasi nakalimutan ng wine bearer si Joseph. Naalala na lang niya si Joseph nung nagkaroon ng panaginip yung paraon. Nung nagkaroon ng panaginip yung paraon, naalala si Joseph, pinatawag si Joseph.
Punta tayo sa mga susunod na verse. Anong oras na po ba? Malapit na po maubos ang ating oras. Punta po tayo sa chapter 41. Pinatawag si Jose at ito ang kanyang sinabi. Verse 16. Pinatawag na si Jose. Ito ang sinabi ni Jose dun sa Paraon. Chapter 41, verse 16. Sumagot si Jose, hindi po ako mahal na hari, kundi ang Diyos ang siyang magbibigay ng kahulugan ng mga panaginip ninyo para sa ikabubuti ninyo. Ito pala yung dahilan bakit na i-interpret ni Jose yung mga panaginip. Bakit? Kasi ang Panginoon yung nagbibigay ng kakayanan para ma-interpret niya. Ang Panginoon mismo ang nagbibigay ng interpretasyon kay Jose. Sumunod na punto, when you have integrity, God will give you the skill to do what you should do. Ang Panginoon ang magbibigay ng skills, ng kapangyarihan, ng kalakasan para magawa mo yung dapat mong gawin. When you have integrity. Dahil may integridad si Jose, pinagkalooban siya ng kakayanan. Itong kakayanan na ito ay galing sa Panginoon. When we have integrity, kapag tayo ay may integridad sa pagsunod sa Panginoon, tayo ay bibigyan ng Panginoon ng mga kakayanan para magawa yung dapat nating gawin. Sa tulong at biyaya ng Panginoon. Amen po ba? At ano nangyari? Alam natin ito. Nagbigay ng payo si Jose. At wala nang makitang iba ang paraon na karapat-dapat. Si Jose na yung pinili. At alam niyo po ba yung nangyari? No? Kung ano yung posisyon niya kay Potiphar, ganoon naman yung posisyon niya sa buong Ehipto. Ginawa siyang gobernador, second in command. Ano yung nangyari kay Jose? Mula sa pagiging anak ni Jacob, no? Naging alipin, naging kriminal, at naging gobernador real quick. Ito ang matindi. Ito talaga literal na real quick. Naging gobernador siya. Napatunay. Mga kapatid, medyo imposible ito. Bakit? Sinong boboto sa kriminal? No? Sino yung i-appoint na kriminal? Nasa kulungan to galing Wala man lang, di man lang binasa ni, wala man lang track record na binasa si Potiphar na, teka lang, dapat nasa kriminal, nasa kulungan Bakit ko itong tuturing na gobernador? Bakit ko ito i-assign? Nasa criminal to Hindi, wala nang ganon-ganon. Dahil nakita niya na siya'y sinasamahan ng Panginoon. Because of Joseph's integrity at ang pagsama ng Panginoon sa kanya, ikaw na ang gobernador, second in command. Hallelujah. Kapag tayo ay may integridad, mga kapatid, darating ang panahon, itataas tayo ng Diyos. Mula sa pinakamababang kalagayan. Kahit ang tingin sa'yo ng tao ay nasa pinakamababang kalagayan ka, darating ang panahon, kapag tayo ay may integridad at talagang masusing sumusunod sa Panginoon, darating ang panahon na iaangat tayo ng Diyos, itataas tayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Di ba po dyan nagtatapos? At yun na nga yung nangyayari. Ito yun na nga nangyari. Naging gobernador siya. Siya na ang tagapamahala para makasurvive ang mga taga-Ehipsyo sa darating na tagutom. Ang nangyari, kumalat ang tagutom hanggang sa lupay ng Kanaan. Nadamay ang mga kapamilya ni Jose. Inutusan ni Jacob ang mga kapatid niya na punta kayo sa Ehipto, bumili kayo ng mga kain natin. Pumunta ng mga kapatid. Nakita ni Jose, na-recognize na ito ka lang, mga kapatid ko ito. At marami pa nangyari mga pagsusulit, mga test ni Jose para dun sa kanyang mga kapatid. Kaduluduluhan, chapter 45. Ito po tayo dito. Chapter 45.
verse 3. Punta na po tayo dito. Chapter 45, verse 3. Magpapakilala na si Jose sa kanyang mga kapatid. Verse 3. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Ako si Jose. Totoo bang buhay pa ang ating ama?" Pero hindi nakasagot sa kanya ang mga kapatid niya dahil natulala sila. Verse 4. Kaya sinabi ni Jose, "Lumapit kayo sa akin." Nang lumapit na sila, sinabi niya, "Ako si Jose, na kapatid ninyo, ang ipinagbili at dinala niyo rito sa Ehipto. Ngayon, huwag kayong mag-alala at huwag ninyong sisihin ang sarili ninyo dahil ipinagbili niyo ako rito. Dahil ang Diyos ang nagsugo sa akin, ang siyang nagsugo sa akin dito para iligtas ang buhay ninyo. Ikalawang taon pa lamang ito ng tagutom at may susunod pang 5 taon na walang ani. Pero sinugo ako ng Diyos rito para maligtas kayo at mapanatili ng marami ang marami sa inyo rito sa mundo." Tuloy na po tayo dun sa verse chapter. Punta tayo sa chapter 50. Punta po tayo sa chapter 50, verse 19. Chapter 50, verse 19. Sabi dito, "Pero sumagot si Jose sa kanila, 'Huwag kayong matakot. Sino ako para makialam sa plano ng Diyos?" Verse ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan na siyang nagligtas ng marami sa inyo sa taggutom. Ito yung nangyari. Na-recognize ni Jose na kaya siya napadpad sa lugar na iyon. Kaya siya binenta ng kanyang mga kapatid. Ay dahil meron palang plano ang Panginoon. Alam ni Jose na kaya ako napadpad dito kasi ililigtas kayo ng Panginoon sa taggutom. Ililigtas ng marami ang liligtas ng Panginoon ng marami para sa taggutom na ito. He recognized na kaya siya napadpad sa napakadaming mga pagkakataon na iyon dahil kumikilos ang Panginoon sa kanya. Meron plano ang Panginoon. And He made all things work together for good. Akala ng mga kapatid niya, teka lang, ginawa natin ito ng mali, baka bawian tayo na ito Pero sabi ni Jose, kahit ginawa niyo ang sa English kasi, even though you meant it for bad, God meant it for good. Kahit ginawa niyo ito, pinagplano niyo ito dahil sa kasamaan ninyo, ito yung ginamit ng Panginoon para sa ikabubuti. Kapag tayo ay may integridad, mga kapatid, when we have integrity, God will make all things work together for our good. Sabi sa Proverbs chapter 10 verse 9. Babasahin ko na po sa English. "Whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his ways crooked will be found out." Whoever walks in integrity walks securely. Bakit nagiging secure ang mga hakbang natin pag tayo may integridad? Kasi ang Panginoon ang gumikilos. When we have integrity, God will make all things work. Doon lang nagiging kakaroon ng epekto yung work things all together for our good. Kapag tayo ay umiibig sa Panginoon, sabi sa Romans 8:28, at naglumalakad ng may katuwiran, lumalakad ng matuwid sa paningin ng Panginoon. Having integrity. Alam mo ba yung nangyari kay Jose? Yun yung nagdulot ng pagpaparami ng mga Israelita. Doon na dumami ang mga Israelita. Nung siya'y namatay, dumami sila sa lupain ng Goshen. At yun na yung batch na iyon na lumabas sa tulong ni Moses. Naligtas sila sa tagutom. We have integrity. God will make all things work together. Mga kapatid, katulad ni Jose, kahit siya may integridad, hindi naging maganda yung kanyang mga dinaanan. Naging bumpy ito. Naging malubak. Integrity. At sa bandang dulo, dinaas siya ng Panginoon. At ginamit Jacob. Siya ang pinili ng Diyos para maranasan ang mga pagkakataong iyon dahil meron siyang integridad. Mga kapatid, when we have integrity, number 1, sasamahan tayo ng Panginoon. Kinatatayuan. Kung saan tayo nakatayo, pagpapala ito ng Panginoon. Number 3, pag tayo may integridad, iiwas tayo sa pagkakasala.
Number 4, pag tayo may integridad, kahit nasa anong posisyon tayo, no? Kahit tayo nasa pinakamababang posisyon, sasamahan pa rin tayo ng Panginoon. No? Sumunod, kapag tayo ay may integridad, sasamahan ng Panginoon, bibigyan tayo ng Panginoon ng kakayanan para magawa yung dapat nating gawin. No? Ating tungkulin. Sumunod, kapag tayo may integridad, itataas din tayo ng Panginoon. No? So, pinakahuli, kapag tayo may integridad, God will make all things work together for our good. Amen? Hallelujah. Have integrity. Magkaroon tayo nawa ng integridad. Striktong pagsunod sa nais ng Panginoon. Tayo manalangin. Hallelujah. Aming Ama, salamat po sa inyo. Sa umagang ito, tulungan niyo po kami na magkaroon ng integrity, O Diyos. Integridad. Striktong pagsunod sa inyo. Na kahit gaano katindi ang tukso, gaano katindi ang pressures ng buhay, mas pipiliin pa rin naming sumunod sa inyo. Hallelujah. Natas ko po ang bawat isa na naririto at may kinig pa sa mga susunod na oras. Kaming lahat, Panginoon, na inyong mga anak, ay bigyan ninyo ng kakayanan na lumakad ng may integridad. Maranasan din namin, Panginoon, ang naranasan ni Jose. Ang pagsama ninyo, ang pagpapala ninyo, ang pag-iingat ninyo, ang pabor ninyo, O Diyos, ang inyong pagbigay ng kakayanan, ang pagtaas ninyo, at pagkilos ninyo sa lahat ng nangyayari sa aming buhay. Maranasan namin ito dahil kami lumalakad na mamumuhay ng may integridad. Salamat po sa inyo. Naway matanggap namin ang pagpapala sa inyong mga salita at may pamuhay po namin ang inyong mensahe. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Patuloy po na isama niyo po kami sa aming panalangin, sa inyong mga panalangin para sa mga pagmimisyon at mga susunod pang mga gagawin sa gawain ng Panginoon. God bless po sa inyo. To God be all the glory. God bless po.